Ito na yung pinakamadaling sisig na nagawa ko. Sarap pa. Hi mga ka-low carb, hindi mo na nga kailangan dito mag-deep fry at magtadtad ng bongga para makagawa ng pork sisig. Kailangan lang natin dito ng giniling, half kilo lang to since kami lang naman ni husband yung kakain. Hinugasan ko nga lang muna yan ng mabuti. After mahugasan, lulutuin natin siya sa pan and make sure na non-stick pan yung gagamitin nyo kasi hindi po tayo dito maglalagay ng oil. Sa mahinang apoy lang din natin siya lulutuin. And mix nyo lang yan from time to time para naman hindi siya masunog at maluto yung other parts. Habang inaantay nating maluto yung giniling, prepared naman natin itong other ingredients na gagamitin natin. Kailangan natin dito ng bawang, sibuyas, isa lang yung nagamit ko dyan, yung malaki lang. At din tayo dito ng ginger kasi yun yung magpapasarap ng ating sisig sauce. Mas marami, mas masarap. Siling pang sigang, sayang nga lang isa na lang yung available. At din ako dyan ng 2 siling pula lang para mas masarap. Iwain nyo lang din pala yung ginger ng pino, kagaya ng ginagawa ko. Kapag yung giniling na nabili nyo is mas nag-produce ng maraming mantika, bawasan nyo na lang. Yung giniling kasi na nabili ko, hindi masyado nag-produce ng oil, kaya nag-add ako dito ng butter. Add natin dito yung bawang and sibuyas. Igisa lang natin yan hanggang sa medyo lumambot yung sibuyas. Nag-add pa ulit ako dito ng konting butter. Pag malambot na yung sibuyas, i-mix na natin siya dito sa giniling. Add na rin tayo dito ng pampalasa, salt and pepper. Lutuin pa natin yan ng 2 minutes and prepared natin dito yung sauce. Sa maliit na bowl, paghaluin natin yung sibuyas, luya, siling green, siling pula. Add na tayo dito ng Japanese mayo. 1/3 cup yung ginamit ko dito. 1 tablespoon ng premium soy sauce. 1 teaspoon naman sa coconut aminos. Salt and pepper na parami nga yung lagay ko ng paminta pero okay lang yan. And 3 piraso ng kalamansi. Then mix. Grabe, sobrang sarap ng sisig sauce na to. Try nyo na rin tong pork sisig na to. Bukod sa madali lang siyang gawin, yung sauce na nagawa natin dito is masarap. After nyan, pwede na natin siya ihalo dito sa ating giniling. So anytime, anywhere. Charot. So anytime, pwede ka na talagang kumain ng sisig kahit araw-arawin mo pa. Ay, hindi mo na kailangan bumili pa sa labas. Kasi alam kong kayang-kaya mo na din tong gawin. Pwede na rin kayo dito mag-add ng egg. Hindi nyo na rin kailangan gamitan ng sizzling plate. Guys, ayan, luto na ang ating sisig. Grabe no, ito na yung pinakamadaling sisig na nagawa ko. So, tikman na natin siya. Nala natin siya ng dried shirataki rice. Mukha talagang siyang sisig. Ayan o. Kita nyo ba yan? Ayan. Grabe. Lasang sisig talaga siya. Sarap. Sarap talaga.